Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face to face, sino sisimangon? Face to face, sino ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face. Yan! Energy, energy, energy! Yeah! What's up mga kaharapan? Oh, ganyan na, sumusunod pag sinabing energy. Huwag kayong maging pabigat sa iba. Ganyan dapat, di ba? Team Pula! Asa ba tayo sa iba o tatayo sa sariling mga paa? Team Puti, humanda na! Ito ang programang sumasalamin sa buhay ni Numan. Ito ang Face to Face Harapan! Makinig at kumilos ayon sa kanilang gabay. Please welcome our harapang tagapayo. Our legal authority, Attorney Lorna Kapunan. Our love guru, Brother June Banag. At ang ating gabay pang kaisipan, Doktora Camille Garcia. Tulong niya ay laging nariyan pero respeto sa kapwa ang kailangan. Siya po ang nag-iisang ate ng masa. Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Ate Uri! Okay, tayo po'y palaban ngayong araw na ito. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Tayo po naman ay narito para magbigay na naman ng solusyon sa mga problema ng bayan. Akala natin ay mga mabababaw, pero marami na po ang mga hindi naman sumusulat, hindi na uso ang sulat ngayon. Nagpapadala sa akin ng messages sa Facebook, sa Instagram na, wow, ang dami naming natututunan sa inyong programa. At dahil marami tayong natuturo sa taong bayan, dapat tumalon tayo sa saya. Talunan na! Ang saya! Okay, tingin niyo ba nasa Team Puti? Ayaw nila, Team Pula! Congratulations! Okay, talon na! Oh! Oh, galing. Okay, may kakilala ba kayong palaasa? Taas ang kamay! Marami! Taas ang kamay ng mga may kilalang palaasa. Marami. Ang dami. Pwede ba ako dalawa? Okay. Pati pa Pati pa. Dekwat dito, asa doon. Mapapasabi ka na lang ng kaswal o kapalmoks na. O ito, kwento ng kaibigang kapitbahay. Ganyan ang tema ng ating reklamo ngayon. Sa puti, idinadaing niya ang nagiging palaasang kapitbahay. Hi na! At sa pula, kaswal na hindi na nagpapaalam at kumukuha na lang daw ng kung ano-ano na makikita sa lamesa si Donna. Maaati mo ba na sa gitna ng iyong pagsisipag may nambuburaot na ayahay na kapitbahay? Mga groceries at ibang gamit ni Haina, pinuburaot daw ng kapitbahay niya. At gumigetsing ng walang paalam. Yan si Donna, mahilig manghingi yan. Palaasa sa kapwa. Ikaw, Donna, dumiskarte ka kung ano yung dapat i-discard mo sa pamilya mo. Hindi yung umaasa ka sa ibang tao. At
Eto pa, pati sa tindahan, may side comment kay Donna. Pala kaibigan, tapos kaya lang, ang hirap sa kanya, utangera, tapos puro pangako. Ayan ang ating kaso ngayong umaga. Hay na, Donna, harapan na! Alam mo ka mo, buraot ka. Hay na, ano ang problema? Ang problema ko po, ma'am, yaan mahilig mamburaot. Lahat na lang kung ano nakikita sa lamisa, ma'am, kinukuha, di nagpapaalam. Mahilig pa manguha ng gamit yan, ma'am, na hindi nagpapaalam. Kapal ang mukha niyan, ma'am, Totoo ba? Opo, ma'am. Okay, ano ang mga kinukuha niya? Ang ano, ma'am, halimbawa, pag nag-grocery yung asawa ko, kukuha na lang dun. Tapos kung anong ulam na makita sa amin, nanghihingi. Mahilig mamburaot. Kapal ang mukha niyan, Hindi ba sabi nila, a friend in need is a friend indeed? Oo nga po, ma'am, hindi natin pinagdadamot. Kaso lang sana, magpaalam, respeto. Kahit pa sabihin, ma'am, magkamag-anak ang pamilya namin, respeto po, ma'am. Halimbawa, ma'am, may ano ako sa lamesa, mga pagkain. Kukuha na lang yan, kukuha ng pinggan, tapos iuuwi sa kanila. Malalaman. Ay, pati pinggan inuuwi! Ganun lang ano yan, Hindi ma'am. naman ata ganun. Papasok na lang sa loob ng bahay, kukuha, saka na lang mag-ano yan, nakuha na. Alam nga naman, bawiin ko pa yun, ma'am. Tuwing nagluluto ka, paano naman siya nambuburaot? Habang yun, ma'am, nandun lang niya kunwari sa kapitbahay. Titingin-tingin. Pag naluto na, pahingi naman dyan pag hindi mo siya mabigyang galit. Ganun siya. Tama ba yung narinig ko na pati yung mga stock like delata, Opo, mga ma'am. Totoo mga po instant yun, ma'am. noodle? Bubukas yan sa cabinet, ma'am. Pahingi ng ano, ganito. Kahit hindi mo siya bigyan, kukuha na lang. Ba, talaga? Ganun talaga yun, ma'am. Teka muna, kamag-anak nyo ba siya? Hindi po, ma'am, ano. Bali yung asawa ko at saka asawa niya, parang magpinsan ganun. Ah, malayo. Oo, malayo po. Oh. Ay, hindi lang yun, ma'am. Pati pa yung mga halaman ko, ma'am, na yun lang ang nakakatanggal ng stress sa sarili ko. Inaano-ano ng anak niya. Pag sinawayan, ma'am, galit na galit siya kasi sabi sinasaktan ko daw yung anak niya. Hindi naman, pinapagalitan ko lang. Hindi ako mapagpatol sa bata. Tapos may iba pa yung hinihiram. Opo, ma'am. Iba pa yung hinihiram na gamit na hindi nagpapaalam. Pag hinanap ko, saka na lang niya sasabihin, nandito hiniram ko. Saka Tulad pa niya ng ano? sasaulit. Tulad ng? Katulad ng halimbawa, washing board, yung ano, tabla o mga bagay na, yung timba, bagay na, planggana, ganyan. Hindi nagpapaalam, saka na lang yan malalaman ko na siya ang kumuha. Tapos na. Ayun. Yun ang mahirap eh. Eh, yung utang, may utang din. May utang sa akin yan, ma'am. Kinalimutan ko na nga, ma'am eh. Magkano naman? Aabot talaga ng 4K, ma'am, kung kikwintahin ko po lahat. 40,000? 4,000. 4,000, ma'am. Oo. Kasi- Pero, ngayon, gusto mo nang tumigil yan. Kinausap Opo. mo na ba siya? Kinausap mo nag-usap na? na po kami, nagkapatawaran na nga po kami sa away namin sa Antipolo, ma'am. Oo. Naulit na naman dito kasi ganun na naman ulit, ma'am. Aba, di mo kausapin yung asawa mo, nakausapin yung asawa niya para kausapin siya. Ay, ako po kasi away namin dalawa to, hindi naman kasali asawa baka niya. magkagalit pa yung magpinsan, Opo. ano? Kasi siyempre magkaanak ang asawa nila, namin. Okay, eto na, panig niya yan ha, panig niya yan. Okay, Donna, aminado ka ba na sobra kang abusada sa inyong pagkakaibigan? Huwag mo munang sagutin, magbabalik ang face-to-face harapan. Harapin mo face to face. So Donna, eto na, panig mo naman ang pakinggan natin. Totoo ba na sobra kang kaswal? Opo, totoo po yun, ma'am. Totoo. Totoo po yun, naamin ko po yun, ma'am. Oo. Kasi kulang po ako kulang ko sa budget, ma'am. Kaya po nangingi ko sa kanya ng kahit konting pagkain lang po ng anak ko. Kulang po talaga po yun. Kasi ang Kasi nga sinasawag... nagsusugal ka eh. Nakikita mo ba? Hindi mo nakikita! Nagsusugal na ako! Oo nga, nagsusugal na ako, pero pagkano lang Nangungutang ka para yan. sugal. Ito lang muna, isa-isang problema lang. Doon pa lang tayo sa pagkain, napunta na sa sugal. Oh.
Ito po yung ma'am, inaamin ko po Ano yung ba ang nangingi trabaho po ng sa akin. asawa mo? Sa simbahan po, ma'am. Sa simbahan po. Anong ginagawa sa simbahan? Ano po siya, nagwawalis po sa bahay. Nagwawalis? Opo, nagwawalis po sa aming simbahan Pero po. ano yon? Ano yon? Regular? Hindi po, ma'am. Ay, hindi rin. Hindi po. Oh. Bali, ano siya, bali, ang sinasahod po niya tuwing katapusan po, 5K lang po ang sinasahod po 5K, niya. tapos 2 anak. Opo. Mahirap yon. Ikaw wala kang trabaho. Wala po sa bahay. Eh, mahirap talaga yon. Ba't di ka magtrabaho? Ma'am, gawa po ng akin 3 taon po, ma'am. Hindi po napag... 3 years old, Opo, wala kang kamag-anak nag-aaral na po. pwedeng magbantay. Wala po. E di magtinda ka sa harap ng bahay mo. Wala po po. Hindi ba? Wala po. 5,000 pesos. 4 sila. Baraha. 5,000 isang buwan, ah. Isang buwan. Hindi pa sigurado yon. Eh talagang kulang na lang magnanakaw ito. Mapakain lang ang mga anak. Oh. Yung asawa mo naman, Haina, may trabaho. Meron po, ma'am. Tenants po sa clubhouse. Okay. Regular. Opo, ma'am. At ikaw? Sa bahay lang po, pero meron po akong nag-aalaga ako ng mga halaman ko. Tapos may anak buhay ako na kahit papano sa yelo, ice candy. Ah, meron. Opo. Galing sa bahay. Opo. Okay. Marunong pa ako dumiskarte sa buhay ko po, ma'am. Ilan ang anak mo? May mga pamilya na po sila lahat, ma'am. Ah, Apat. ayun. So, parang medyo nakakariwasa naman, ano? Opo, ma'am. Pero kaso lang, hindi ako binibigyan ng budget ng asawa ko ngayon, ma'am. Oh. Hindi ako inaano. Ang sinasahod niya, ang ibibigay lang sa akin, yung abot sa pambayad lang sa mga bills, tubig, ganyan. O yun lang yun. Pero yung sabihin, nabigyan ako ng budget para pang isang quinceañeras. Hindi po, ma'am. Mag-grocery yan siya para ganun. Pero pagdating sa pera, wala yun. Yun ang problema sa sobrang kahirapan. Ayon sa estadistika, 55%, higit sa kalahati Opo. ng populasyon ng Pilipinas o pamilyang Pilipino, ang tingin nila sa sarili nila ay mahirap. Oo. Eh paano, iisipin mo rin kalahati doon mga tamad. Hindi po ako nanghuhusga, pero sa totoo lang, kung gugustuhin o kaya ay magkakaroon ng sapat na kaalaman, eh hindi kayo kailangan maghirap ng ganyan. Ilang taon na yung mga anak mo? 16 po. 10? 16 yung panganay po. 16. Yung bunso ko po, 3 taon po, ma'am. 3. Nag-aaral ba? Opo. May 4-piece ka? Wala po. Oh, kita mo na. Oh. Bakit? Hindi nyo alam na pwede kayong tulungan ng gobyerno. Para hindi kayo masyadong hirap o hingi ng hingi. Oh, itatawid ka namin sa barangay tungkol para dyan. So, anong balak mo? Tuloy-tuloy ka lang sa paghingi-hingi-hingi. Minsan po, pag po ako nagluluto, binibigyan ko naman po siya eh. Hindi totoo yan. Nagagalit ka nga pag hiningian ka eh. Sinungaling ka. Talaga? Diba, binigyan kita? Sinungaling ka rin eh. Tinatago mo nga pag nagluto Ba ka eh. talaga? Hindi totoo yan. O ngayon, mapunta naman tayo doon sa sugal. Ano yan? Online gambling ba Hindi yan? po, ma'am. Tong it's. Tong eats. Mahirap talaga yung nagsusugal ka pa. Pag siningil mo yan, ma'am, walang pera. Pero pagdating sa tong it, mayroon. Ang sugal, walang mararating na maganda. Ma'am, kaya po ako nagsusugal dahil po parang pong nalilibang-libang po yung sarili ko po kasi parang nag-iisip po ako kung saan po ako kung pang ganun. Wala bang ibang libangan? Dahil magsumba ka na lang. Magsumba ka na lang o kaya manood ka ng teleserye sa cellphone. Bakit kailangan? Yung sugal, mawawala pa yung pera mo. Di ba? Kaya naman pala, mahirap talagang tutulong sa isang sugarol. Hindi rin kami tumutulong sa mga sugarol. O, kung tutulong kami sa'yo, kailangan wala ng sugal. O, so, hindi ka ba nahihiya? Kung minsan pa, dumidekwat ka, walang paalam. Nahiyan mo po ako sa kanya kasi po talagang walang-wala po talaga. Talagang nangingi po talaga ako sa kanya. Pag kulang na kulang po talaga sa budget po namin. ma'am. Yan ang Sana mahirap. ako Yan ang magpaalam mahirap. Tsaka ito paano mo papagalitan ng taong umaamin? Agad eh, sinabi niya eh. Oo, agad. Sinabi niya Oo na, nga oo, po, ginagawa ma'am. ko yan Kaso kasi lang hirap lagi na hirap naman. na ako. Pero gaano nga ba talaga, imbis na intindihan na lang ni Haina, nagagalit pa dito. Gaano ba talaga kakapal ang kanyang mukha? Sabi nga ni Haina, eto na ang kampihan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sasama? Feel mo face to face. Eto na,
mga kakampi ni Haina at Donna, siya rin daw ay tinangkang utangan ni Donna at hiniraman ng gamit na hindi na naisole. Marilu, humarap ka na. Hindi lang pala isa, oh. Okay, so ano naman yung hiniram sa'yo na hindi na binalik nitong si Donna? Yung gamit ko po, yung timba po. Timba. Timba po na pinag-iistakan ko po ng tubig. Oh. Anong nangyari sa timba? Hiniram niya po, tapos hindi niya na po naibalik. Tapos nakita ko na lang po doon sa kanila, ginawa niya pong basurahan. Ay, ginawang basurahan. Teka muna, Doc Camille. Ito ba ay matatawag na complex? Ano ba ito? Hindi naman ito klepto, di ba? Kung hindi, ano ba yon? Ang hirap para sabihin natin na talagang nagiging personality disorder siya. Kasi it's more of parang an impulse disorder, impulse control. Meaning to say, yung bang, kasi kailangan niya eh. So kahit na hindi siya magpaalam, gagawin niya yon. Ang nagiging problema dito, Ate Coring, dahil kasi nagiging habitual. Once na naging habitual siya, it can probably mean na magkakaroon ng mental health issues dito. At the same time, ang affected dito, yung kagaya ng mga anak niya, nakikita na ganun yung ginagawa niyang behavior na kukuha lang basta, baka yung mga anak niya ang makadevelop nung sinasabi mong klepto. Ayun. Dahil kasi nakikita nila na hindi nagpapaalam yung nanay, so gagawin nila yon na kahit ano pala pwedeng makuha ng libre na hindi magpapaalam. So yun yung na-develop na possibility na behavior ng mga anak. Ayan, mahirap yung gano'n nakikita ng mga anak mo. Tsaka alam mo, yung ganyan, na aminado ka namang mali, ano? Eh hanggang kailan? Alam mo, imbis sa gano'n, nalulunod ka sa problema mo, at saka pagtatapal ng band-aid, kailangan gamutin mo na talaga yung sugat. Humanap na tayo ng kabuhayan mo para hindi ka na nangihiram ng timba tapos hindi mo na sinosole. O eto naman, tingnan natin mula sa kakampi ni Donna. Pero ito lang ang naging problema namin, Donna. Nag-ikot-ikot ang aming mga researcher. At walang gustong kumampi sa'yo. Anong kampihan, ma'am? Kaya ko po yung may Raot mga yan. Kayang-kaya ko po yung mga yan. Kahit wala na pong kakampi sa kanila. Kaya yung walang kakampihan, ma'am, kasi raot yan, ma'am. Nadudurog ang puso ko, Ate ko. Coring. Parang ayaw kita masyadong kampihan, Donna, pero parang hindi ko nararamdaman na nalulungkot ka ba? Hindi ko mabasa eh. Kung anong nararamdaman mo ngayon. Gusto ko lang malaman, Donna. Wala kang kakampi, ang bigat ng paratang. Okay lang po sa akin kahit wala po akong kakampi. Basta Wala ano naman ko po yung kasi sarili ko. wala naman sa yung kakampi kasi galit sa'yo yung mga kapitbahay mo din. Sa lahat ba ginagawa niya ito? Nambuburaot kagaya ng sinabi? totoo po yan. Nangihiram, kumukuha? Opo, totoo po yan. Kumukuha ako kasi wala kayo doon. O yan nga, masama. Nanakaw ang tawag doon. Kukuha ka nga, wala kang Ano, tawag teka, doon. kumukuha ako kasi wala kayo doon. Tama yung tanong ni Ate Coring sa'yo. Gusto mo ba habang buhay kang nambuburaot, kumukuha ng gamit, bagay, pag-aari ng ibang tao? Hindi naman po. Sa ngayon lang po nangyari po kasi wala po talaga ako ng makakuha ng pambiling ulam. Sa kanya po ako nanghihingi po ng pambiling ulam po. Nangunguha ako. Mahirap yun. Parang ngayon lang ba tayo nagkaroon ng episode na wala siyang kakampi? Opo, parang ngayon lang. Oo, nakakagulat. Alam ko may mga naglilipatan. Pero ito talagang walang mahanap. So, di ba? Nalulunod na siya sa kahirapan nila, lalo pa niyang nilulunod ang sarili niya. Anong opinion ng kinakasama mo, Donna? Hindi niyan alam, ma'am. Hindi alam. Alam mo, asawa niya na Hindi alam nagsusubal ng po asawa siya. niyan. Nasa trabaho po, ma'am. Kuya, sa asawa niya, trabaho. kunwari, mabait. Nililihim niya po sa asawa niya. Sino nag-aalaga ng bata pag nagtutongits ka? Bali, ano po, kasama ko po. Minsan po, Kasama minsan po nasa biyanan ko po, ma'am. Okay. Ito ang mahirap dito. Kapag masyadong maliit ang mundo, na akala nila wala na silang pwedeng puntahan kundi yon. Hindi totoo yon. Napakalawak ng mundo ng oportunidad para sa mga masipag at nasa tama ang pag-iisip. O tingnan natin kung anong masusuhestyon ng ating mga sausawero at sausawera. At asahan din ang matapang na komento ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisamahan? Din mo
tumatalon pa rin si Ryle. Excited po ako eh. Excited ka? O Mas- sige nga, anong mas- suggestion mo dyan? Mas madali po yung trabaho ko kasi walang kakampi sa kabila. Ako na lang. Ako na lang. Hindi, syempre number one, kailangan tigilan yung sugal. Kaya nga tinatanggal na rin po sa mga online yun eh. And syempre, mahirap iasa sa asawa lahat. Kailangan tulungan yun eh. Partnership nga po ang marriage eh. So kailangan magtulungan sila para may makakain din yung mga Totoo bata. yan. Tanggalin ang sugal at huwag umasa sa asawa. Diba? O ikaw naman. Ang hirap depensahan, Ate Donna, pasensya ka na. Pero sige, kunyari, kung may advocate or may kakampi si Ate Donna, tatayo akong ganon para sa kanya ngayon. Kung ang tao ay nakalugmok, or kagaya ng ginamit na term ni Ate Coring na nalulunod na, hindi ba't kailangan natin siyang iahon? Hindi ba't bilang mabubuting Kristiyano ay iabot natin ang ating kamay at iakyat natin siya? Kasi walang permanente sa buhay, pati ang mga estado natin, ang kahirapan, kalungkutan at mga problema. So, paano niya yan tatambayan? Talagang nandyan lang siya sa problema kasi ang pakiramdam niya wala siyang karamay. Kayong mga kaanak, ang una niyang maaasahan. Wag niyo siyang husgahan, wag niyo siyang pagdamutan. Baka sakaling sa inyo, puhunanan niyo siya. Pagkatiwalaan niyo, bigyan niyo ng kahit kaunti. Baka sakaling pag siya naman umunlad, malay niyo, Ate Haina, kayo pa ang iangat niyan balang araw. Pero di naman nila pinagdadamutan. Madami nga sila nagbibigay sa kanya. Ang Magbibigay problema nga, nila, bubuhangan hindi naman. nagpapaalam. Yun yung reklamo nila. Eh kaya nga hindi na nagpapaalam kasi baka nung kumuha kung ano-anong sinasabi. Ang sakit din nun. Okay, mula sa pula, ano ang masasabi natin? Ito, ang init na siya, Ate Coring. Go. Hindi, naawa po kasi kay Ate Donna. Kasi bilang po plantita si Ate Haina, dapat alam niya kung paano i-release sa halaman, di ba po Ate Coring? Kunyari, mga bad elements natin, i-share mo dun sa halaman, ituro mo kay Ate Donna. Bilang ikaw naman po, kamag-anak naman ka po, di ba? Dati okay kayo, dapat tuloy-tuloy rin po yun. Okay Tapos, nga po, kaso lang abusado wait lang po ma'am. Pag may tinatanong si Ate Coring kay Ate Donna, alam niyo po yung mga sagot. Dapat bilang kayo kamag-anak at alam niyo yung mga nararanasan niya, nasa depression po siya, dapat kayo po yung nag-aangat sa kanya. Siyempre, nagkakaano po yun, kukumparahan po yun. Dapat kayo po ang numero unong tutulong kasi kamag-anak po kayo eh. Okay, sa puti. Mommy, sorry to say, that's only my humble opinion. Correct me if I'm wrong. Concerned lang po ako sa kanya kasi sa part pa lang po na nanguha siya ng pagkain na hindi na nagpapaalam, bibigyan naman po siya ni nanay. Mali na po yun eh. Tapos dun po sa halaman na tinatanim niya, tapos kukunin mo, ba't di ka na lang po magtanim ng sayo? Hindi ko po kinuha po yung ma'am. Anak ko po. O, tapos yung pangungutang po, ginagamit mo yung pangalan niya. Kasi yung tiwala po ng isang tao, mahirap na pong ibalik pag once na niloko mo eh. Kaya dapat po dumiskarte ka, mami, ng sarili mo. Okay, Doc Camille, paano ba dapat i-handle ang mga taong palaging ganyan? Alam mo, maganda, parang yung sarili mo kaya mo, pero yung babaguhin mo ibang tao, ay mahirap yun, ha? Actually, mahirap yun, Ate Coring. Mahirap talaga. Dahil kasi unang-una, kung talagang ayaw magbago ng tao, hindi mo talaga mababago. Yung sinasabi kanina na theory of learned helplessness, nandun na siya talaga doon sa, yung parang sinasabi niya, inaalaw niya na parang permanente na nangyayari sa buhay niya yung ginagawang ganon. So, yun yung nakakalungkot, Donna, kasi dapat, ang daming pwedeng paraan. Nung sinabi mo na yung asawa mo ay nagtatrabaho sa simbahan, ang daming organisasyon sa simbahan na pwedeng tumulong sa inyo. Ang mga charitable orgs doon, pwedeng buong pamilya nyo naglilinis doon eh. At the same time, meron doon tutulong na talagang yung mga mother butler, yung mga different orgs doon. Sisweldohan kayo talaga ng maayos. Hindi mo kinakailangan na parang hingi ka na lang ng hingi or kuha ka ng kuha. Kasi kung napapansin mo, yung ganitong klaseng pag-uugali or yung nakikita ng iyong mga anak, tapos sinasama mo sa sugal, ang laki ng impact no na gagayahin yan. Tapos magtataka ka na kung bakit yung anak mo nagre-rebelde, kung yung bakit yung anak mo as early as 11 years old nagsusugal. Hindi mo basta-basta maiaalis yun kung ikaw mismo ayaw mong alisin or tanggalin yung ganyang klaseng pag-uugali. Nasa sa'yo ang
ikagaganda ng buhay mo, nasa iyo rin na ikagaganda ng kinabukasan ng iyong mga anak. So, tandaan mo yun. Ayun, totoo yan. Alam mo, kayo lang ang nagpapaliit ng mga mundo ninyo. Kasi parang ayaw nyo lang talagang kumawala doon sa hingi-hingi-hingi. Pero kailangan ng matapos yan. Ha, Donna, tatapusin na natin yan. Dr. Love, anong may papayo mo sa mga taong palaasas at alam mo, hindi naman masamang humingi, di ba? Hindi naman Sabi masama. nga sa Biblia, bigyan mo yung humihingi. Pero Oo. ano ba yung, ano ba ang katapusan nun? Alam mo, Ate Kuring, sa Bible, sinasabi na sharing does not only bless those we give to. Yung pag-share, hindi lang nagiging blessing doon sa mga taong tumatanggap. Tumatanggap din tayo ng biyaya buhat sa Diyos kapag tayo nagbibigay, no? So, ibang punto naman ito. Kahit bigay ka ng bigay, araw-araw bigay ka ng bigay, tinitingnan din natin yung tumatanggap, no? Yung tumatanggap ba ay may mga pangarap din. Kumikilos ba siya para makuha niya ang gusto niya at maabot ang mga pangarap? O umaasa na lamang siya sa bigay? Ang tawag doon, parasite. Donna? Parasite. At dito sa lipunan nating ito, walang lugar ang parasite. Lahat tayo mahihirap. At masakit para sa atin na yung pinaghirapan mo, kukunin ng isang parasite ng patago. Kung hihingi ka, bibigyan ka naman. Lalong nakasasakit sa puso yung kinukuha ng walang paalam at malalaman mong nagsusugal pa. Ang isipin mo, paano ka kikita ng hindi umaasa sa iba, hindi nambuburaot. Di ba? Magtinda ka ng kamote Q, ng banana Q, gulaman at sago, buko juice. Kikita ka kung gusto mo. Sana mabiyayaan tayo ng Panginoon kung magtsatsaga tayo. Ate Kuring? Thank you. Ang ganda nun. Attorney Lorna, may pananagutan ba sa batas ang taong may kakayahang tumulong ngunit tinatanggihan ang nangangailangan? Parang wala. Meron bang ganon? Hindi, kung batas ang pinag-uusapan natin, alam naman natin yung kalagayan ni Donna, pero sa batas, meron kang obligasyon to minimize damages to yourself. Okay? Yan, nasa batas yan. Kung ganyan ang kalagayan mo, meron kang obligasyon sa batas na tulungan ang sarili mo. Si Hyla naman, alam natin parang good Samaritan ka, pero hindi ka nakakatulong. Kasi ang ginagawa niya, sa batas, theft. Theft, pag nanakaw, hindi, miskin na sardinas lang o noodles lang, baka lumaki pa yung ginagawa niya, no? Yung mga maliliit na ganyan, wag nating pabayaan. Kausapin mo, mas makakatulong ka kasi yung asawa mo at yung asawa niya magpinsan. At alam mo, dito nalalaman natin sa face-to-face na ang barangay talaga is a reflection of society. Kasi sa society, sa bayan natin, maraming ganyan. Sabi nga ni Ate Kuring, more than 55% feel that they are poor. But they are poor kasi ayaw nila magtrabaho, naghihintay na lang ng eleksyon, naghihintay na lang ng 4Ps, ng single parent PWD, dependency. It is a culture of dependency. At dyan nananalo ang mga politiko na walang alam kundi mangurakot para sa sarili nila at bibilin ang mga boto nyo. So, wag tayong magpalit buhay na tayo, no? Kasi magbagong buhay na tayo at nag-uumpisa yan sa mga pamilya, sa bahay nyo, sa pamilya nyo, sa barangay, mamaya sa city, mamaya sa nation. At gamitin nyo ang utak nyo, hindi lang para sa pamilya nyo, para sa bayan natin. Thank you! Nako, kita nyo namin, natututunan pa kayo tungkol sa bayan natin mula sa pinakamababaw na problema. Ngayon, natuto na kayang kumayod para sa kanilang sariling mga kinabukasan, itong mga ito? O mananatili pa rin na umaasa sa iba? Ayan, abangan natin ang sagot. Si Donna ang sasagot sa pagbabalik ng Face to Face, Harapan. Face to face,
Okay, so, sobrang kahirapan. Pero nakikita ko dito, kung palalawakin mo ang mundo mo, makikita mo lahat ng oportunidad. Pero nandun ka lang eh. Gusto mo hanggang dun ka na lang. Kung gusto mong hanggang dun ka na lang, hindi ka na talaga uusad. Kailangan humakbang ka. Di ba? Okay, so, para makatulong naman na makamove on kayong lahat, una, ibabalik ko na yung timba mo. Oh, okay ba? At hindi lang timba, meron pang tabo at batya. Oh. Sabay meron ka ng sabon, pwede kang tumanggap ng labada. Oh, di ba? Ikaw rin bibigyan kita para hindi ka na humihiram. Samahan mo na nga ng basurahan. Wala silang basurahan. Oh, ayun, okay. Tapos, yung 4,000 na utang niya, babayad ko na sa'yo. Okay? Sabi mo, kinalimutan mo na yon, di ba? Pero sa lahat ng konsumisyon mo sa kanya, at least mabayaran na yung 4,000. O, ikaw naman, bibigyan nga kita ng mga... Yung anak niya, walang laruan, pati yun daw hinihingi. Yung laruan po 3 ng years anak ko, old. kinukuha po ng anak niya. O, bibigyan ko kayo pareho ng laruan galing kay Pepe and Pilar. Yung mga ayaw na nila na mukhang mga bago pa. Okay? Tapos, tuturuan natin siya maghanap buhay sa TESDA. Kasi sinasabi ko ito parate, sa 3,000 piso, kikita ka na ng 500 araw-araw. Oo, kung marunong ka lang at magtsatsaga ka. Pero babantayan ka namin, ha? Kasi pag walang nangyari sa'yo, babawiin ko lahat yan. Oh. So, okay na, magpatawaran na tayo. Patawarin mo yan, ma'am. Ganun pa rin yan. Uulit pa rin yan. Babayaran ka na. Sige na, magpatawad ka na. Pinagpapala ang nagpapatawad. Tawad na sila! Batila sila! Batila sila! Tayo ka na, huwag ka ng tama. Diba? O, dun din. Di mo binalik yung timba. Si Marilu naman kasi parang maiyaing ano. Naku, nagkagalit dahil po sa timba. Ay, talaga, napagod ako. Okay. Pero ito ang tanong, mayroon ba talagang sitwasyong walang pag-asa? Pwera na lang kung terminal cancer yan, sa tingin at sa karanasan ko, wala. Naniniwala ako na habang may buhay at meron tayong kalusugan, ay mayroon pa talagang pag-asa. Pero ang mahirap ay yung aasa tayo ng ipagbabago ng iba. May pag-asa, oo, pero kung yun ay yung pag-asa mo para sa sarili mo, gets mo? Huwag ka nang umasa magbabago to. Siya lang ang pwedeng umasa para sa sarili niya. Baka mahirap yung babaguhin mo kasi ang ibang tao Pero kung babaguhin mo ang sarili mo dahil ikaw lang ang talagang makakapagdesisyon ng gagawin mo o hindi, may pag-asa. Kung magdedesisyon ka na may pag-asa ka pa, may pag-asa ka pa. At kung aaksyonan mo ang pag-asa na yon, kusang magbubukas sa mga pintuan ng karangyaan at blessings para sa'yo. Okay, magkikita tayo ulit, ha? Okay, ako po ang inyong Ate Coring, nagsasabing na ikay kang harapin ang mga isyu dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng o kraya. Sabon na sabuting, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it! May kamag-anak ba kayong over-over? Mag-overstay? 300 na nga lang yung binabayad, reklamo. Papaalis, hindi siya wala siyang awa sa amin. Bakit ayaw mo siya doon? Pareklamo doon, sabihin niya na, nagbayad ka na ba? Oo! Tamang hinala, nasa ayaw ko po, napaka-chismosa niya. Marami bang nagrereklamo sa compound to kay Emmy? Dahil sa